Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2781 hanggang Kabanata 2770. Kabanata 2781. Lahat ay nagulat. Alam nila kung ano ang mga Diyos bulaklak, flower gods. Kahit mahusay sila sa paggawa ng mga genofluid, mahina naman ang kanilang lakas sa pakikipaglaban at kulang ang kanilang mga katawan sa tibay. Wala ni isa man sa kanilang lahi ang naging deified. Ngayon, ang isang Diyos bulaklak ay nakayanan ang atake ni Baiwanjia at nanatiling buo. Isang nakakatakot na bagay iyon na masaksihan. Kumislap ang katawan ni Baiwanjia. Muling sumugod ang kamao niya at lumikha ng itim na butas. Nilamon nito ang Diyos bulaklak. Kita ng lahat na malapit nang magsara ang itim na butas at ipatapon ng Diyos bulaklak sa kalawakan. Ngunit biglang bumukas ang isang lilang bulaklak. Lumitaw ito sa loob ng nagsasarang itim na butas at pinigil itong magsara. Kahit pinilit ng kapangyarihan ng butas na magsara, wala itong magawa. Habang lumalabas ang lilang bulaklak mula sa kailaliman, nagmukha itong isang nakakatakot na mukhang nakangisi. Kasunod nito, isang pares ng kamay ang lumabas mula sa lilang bulaklak at pinilas ang itim na butas. Lumabas ng buo ang lilang bulaklak mula sa mga labi ng itim na butas. Nagulat ang lahat. Gumamit ito ng purong lakas ng katawan upang wasakin ang isang itim na butas at makabalik sa realidad. Nakakatakot ang ganitong pisikal na kapangyarihan. O hindi, paano nagkaroon ng ganitong katawang nakakatakot ang Diyos bulaklak? Bulalas ng lahat habang nakikipaglaban ito kay Baiwanjia na hindi man lang pinapakita ang kahinaan. Gumamit si Baiwanjia ng 12 ng Geno Arts upang itaboy ang kalaban, pero hindi niya magawang masaktan ng malubha ang katawan ng Diyos bulaklak. Violet, kailan pa nagkaroon ng ganitong makapangyarihang deified ang mga Diyos bulaklak? Binabati kita, malamig na sabi ng isang deified elite kay Violet. Umiling si Violet. Isa itong Earl class na Diyos bulaklak. Isa lamang siyang ordinaryong nilalang. Hindi siya dapat deified. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang ganitong lakas. Bago pa makapagsalita ulit ang deified elite, biglang nag-iba ang ekspresyon niya. May sumigaw, lumalabas ang lahat ng Diyos bulaklak mula sa lupa. Nakita ni Hansen ang nangyayari sa ibaba. Totoo nga, lahat ng Diyos bulaklak ay umaahon mula sa lupa upang lumaban. Kung mahirap na ang isa, ngayon ay 10,000 ang lumalabas. Kung kasing lakas silang lahat ng kalaban ni Baiwanjia, mas nakakatakot pa ang sitwasyon. Ngunit hindi naniwala ang mga elite. Imposible iyon. Kung lahat ng isang lahi ay naging deified, mawawala na ang pagiging espesyal ng deified. Gusto kong makita kung ano talaga ang nangyayari, sabi ng isang deified elite habang lumilikha ng substance chain. Naging isang nakakatakot na kidlat ito na bumagsak mula sa langit upang tamaan ng isang Diyos bulaklak. Boom! Tumama ang kidlat, winasak ang baluti ng nilalang. Ngunit nanatiling buo ang katawan ng Diyos bulaklak, kumikinang na parang jade, walang gasgas. Sa ulo nito ay may bulaklak na namumukadkad. Hindi maaari, deified din ba ito? Namutla ang mga mukha ng mga elite. Sina Dragon 1 at Dia Robber ay nakaramdam ng kakaiba. Umatras tayo. May mali sa mga ito. Sigaw ni Dia Robber sa kanyang mga tauhan. Mas lalo ring naniwala si Baiwanjia na dapat silang umalis. Tumalon siya palayo sa laban, nakita ang batang babae sa langit, at lumipad papunta sa kanya. Dakilang tiya, mali ang nangyayari. Delikado ito, kailangan nating umalis. Ngunit bago pa niya mahayla ang batang babae, sumugod ang Diyos bulaklak na kalaban niya. Parg! Isang hari ang nilaslas ng isang babaeng Diyos bulaklak. Nagtalsikan ng dugo at lamang loob, nag-iwan ng nakakapangilabot na eksena. Lahat ng lumalabas na Diyos bulaklak, anuman ang edad o kasarian, ay may kapangyarihan ng deified. At hindi sila nagsasalita, galit sila at basta na lang umaatake. Pang! Sinuntok ni Xi Jinping ang mukha ng isang lalaking Diyos bulaklak. Ngunit bumalik sa kanya ang puwersa ng suntok, at tinilapon siya na parang bulalakaw. Nabali ang mga buto sa kanyang kamay. Put asterisk ng ina. Anong nangyayari? Bakit may lakas at bilis na deified ang halimaw na ito? Natabunan ang boses niya ng iba pang nakakasulasok na sigaw. Umuugong ang buong Space Garden sa mga iyak ng takot.
Kahit ang mga deified elite tulad ni Dragon One ay halos hindi makontrol ang kanilang pangamba. Ang mga hari ay sunod-sunod na bumabagsak sa kamay ng mga Diyos Bulaklak. Hindi sapat ang bilis at lakas nila upang lumaban o makatakas. May kanya-kanyang bulaklak sa ulo ang mga Diyos Bulaklak, at walang awa nilang pinapatay ang lahat ng mahawakan. Nasaan si Violet? Tanong ni Hansen habang lumapit kay Exi Chingking. Sumugod siya at sinuntok ang Diyos Bulaklak na papunta kay Exi Chingking. Ang nilalang na tinamaan ni Hansen, kahit nabutas ang dibdib, ay hindi nagpakita ng sakit. Para bang hindi nito alam na sugatan ito. Tumayo lang ulit at muling sumugod. Wala na siya. Kanina lang nandito, pero biglang nawala. Sabi ni Exi Chingking habang umatras. May mali sa mga Diyos Bulaklak. Hindi tayo dapat manatili dito. Kailangan nating umalis kaagad. Hinailan ni Hansen si Exi Chingking upang lumabas ng Space Garden. Pang! Sinubukan ni Hansen lumipad palabas, pero bumangga siya sa isang hindi nakikitang harang. Bumalik silang dalawa. Patay! Isa itong pader ng espasyo. Kung wala ang susi para buksan ito, hindi tayo makakalabas. Kahit gaano kalakas, hindi ito mababasag, sabi ni Hansen na nakakunot ang noo. Buwisit, kung naging deified lang ako, kaya kung patayin silang lahat at hindi na tayo tatakas, sabi ni Exi Chingking na puno ng sama ng loob. Hindi ngayon ang oras para magreklamo. Kailangan nating hanapin si Violet. Siya lang ang makakapagpalabas sa atin. Ginamit ni Hansen ang buong lakas ng Dungeon area upang hanapin si Violet sa buong Space Garden. Ngunit magulo ang paligid. Lahat ng elite ay katulad ni Hansen, walang makatakas. Laban o kamatayan ang tanging pagpipilian. Ngunit ang lahat ng Diyos Bulaklak ay may lakas ng mga deified elite. Sobrang lakas nila. Ang mga hari ay walang laban at pinupunit sa kanilang kinatatayuan. Kahit ang mga deified elite, laban sa 10,000 Diyos Bulaklak, ay nasa bingit ng kapahamakan. Mag-isa si Lone Bambo, hawak ang Jade Sword. Mabilis siyang gumagalaw, at bawat galaw ng espada ay nagpapalipad ng Diyos Bulaklak. Ngunit kahit makapangyarihan ang espada niya, hindi nito tuluyang mapatay ang mga Diyos Bulaklak. Hindi lamang siya ang nahihirapan, maging sina Bai Wanjia, Dia Robert, at Dragon One ay hirap na hirap din. Wala ni isa sa kanila ang kayang pumatay ng Diyos Bulaklak. Kabanata 2782. Punong-puno ng hiyawan at patayan ang buong Space Garden. Halos lahat ng mga hari ay patay na, at maging ang mga deified elite ay hirap na hirap. Nagkalat ang dugo ng mga deified sa paligid. Umalis na tayo, sabi ni Hansen habang tumingin kay Lone Bambo. Alam niyang may lakas pa si Lone Bambo upang lumaban kaya hindi siya masyadong nag-alala. Hinailan niya si Exi Chingking sa braso at lumipad ng 10,000 metro palayo patungo sa mas malalim na bahagi ng Space Garden. Hindi rin ligtas ang mga ilalim ng Space Garden, ngunit nadama ni Hansen ang presensya ni Violet doon. Naramdaman niyang nakaligtas si Violet at ilang Diyos Bulaklak sa kaguluhan at tumakas sila papunta sa ibabang bahagi. May ilang Diyos Bulaklak ang sumulpot, ngunit sinuntok sila ni Hansen na parang mga sako ng buhangin, palaypad palayo. Maraming galit na Diyos Bulaklak ang sumubok hamarang, ngunit walang nakapigil kay Hansen. Nilabanan niya ang mga ito hanggang makarating sa pinakaloob ng nasasakupan. Pagdating sa isang puno, sinuntok niya ang puno at nagkaroon ng malaking butas. Hangkag pala ito sa loob, kaya hinailan niya si Exi Chingking papasok. Nang makapasok sila, umatras ang mga Diyos Bulaklak na humahabol. Parang kakaiba ang lugar na ito, mahinang sabi ni Exi Chingking. Tama ka, kakaiba nga, sagot ni Hansen habang maingat na nakatingin sa paligid. Naglalakad sila sa isang daang ilalim ng lupa, ngunit hindi ito gawa sa lupa o bato. Malalaking baging ang bumuo sa paligid, parang mga solidong pader. Bahagyang malinaw ang mga ito, parang mga ugat na may dumadaloy sa loob. Halos hindi makita ni Hansen, pero alam niyang may gumagalaw sa loob ng mga ito. Maya-maya, lumuwang ang espasyo sa kanilang harapan at tumambad ang isang napakalaking walang laman na silid. Ang mga dingding nito ay binuo ng nagkumpol-kumpol na baging. Doon, nakita ni Hansen si Violet at ang iba pang Diyos Bulaklak. Nakatayo sila sa harap ng isang napakalaking baging na kumukonekta mula sahig hanggang kisame. Violet, isa kang masamang nilalang. Dahil sa mga pukano mo, maraming inosenteng tao ang nasaktan. Akala mo ba makakaligtas ka sa ganitong gawa sa sansinukob na ito? Mabigat na sabi ni Hansen habang dahan-daang lumalapit. Ngunit hindi man lang siya nilinggan ni na Violet. Nakatiklop ang mga kamay nila na parang nananalangin, may sinasambit na mahihinang salita. Sumagot din si Violet, malamig, kung hindi namin ito ginawa, tuluyan nang mawawala ang mga Diyos Bulaklak.
Wala nang kinabukasan ang aming lahi. Nang makalapit sina Hansen at Exi Chingking, nakita nila ang nakapukaw ng pansin ni Violet, isang nilalang sa loob ng pilasong baging. Nakaupo ito, parang isang higanti. Sukat na mga 100 metro ang taas ng nilalang. Ang katawan nito ay parang jade, kumikislap na parang kristal. May mga tentakulong nakapulupot dito, sumisipsip ng enerhiya mula sa higanti. Ano ito? Tanong ni Hansen habang pinagmamasdan ang higanti. Nakaramdam siya ng pamilyar na presensya mula rito. Siya ang Diyos, sagot ni Violet, punong-puno ng pananibik ang mga mata. Diyos? Anong klaseng Diyos siya? Kunot noong tanong ni Hansen. Wala siyang antas, hindi siya tulad ng mga walang kwentang deified. Siya ang tunay na Diyos, at kaya niyang gawin ang lahat. Halos baliw ang ekspresyon ni Violet. Paano mo nasabing siya ay Diyos? Unti-unting naintindihan ni Hansen kung bakit pamilyar ang presensya ng nilalang, kahit patay na ito, dala pa rin nito ang aura na kinamumuhian niya. Hindi ito tunay na Diyos, isa lamang itong Diyos tulad ni King Jun. Alam ko lang, malamig na sagot ni Violet. At ipinaliwanag niya, ang Space Garden na kilala ninyo noon ay maliit lamang na Ganoderma lucidum, kasinlaki ng palad. Pero nangyari ang isang aksidente, napunta ang mga spores nito sa bangkay ng Diyos. Nasipsip nito ang lakas ng Diyos at lumaki ng lumaki. Ang katawan ng Ganoderma ay naging isang xenogeneic space, at mula rito naglabasan ang napakaraming xenogeneic plants. Kung hindi siya Diyos, anong klaseng bangkay ang kayang magbigay ng ganitong kapangyarihan? Tinitigan ni Hansen ang jade na higanti. Ayon sa alam niya, hindi kayang atakehin ng mga Diyos ang mga nilalang ng sansinukob, at hindi rin sila dapat maapektuhan ng mga ito. Kung isa nga siyang Diyos tulad ni King Jun, kahit patay na, paano nagamit ang bangkay niya bilang pinagmumula ng paglaki ng iba? Bulong sa isip ni Hansen, mabilis ang tibok ng puso. Bago pa siya makapagtanong ulit, nagpatuloy si Violet na puno ng tuwa. Nakita ng aming mga ninuno ang pagsisimula ng Ganoderma sa pagkontrol sa bangkay ng Diyos, at buong buhay nila itong binantayan. Sinubukan nilang alamin kung ano talaga ang Diyos na ito, pero hindi nila nahanap ang kasagutan. Gayunman, nagsimulang magkaroon ng mga bulaklak sa ulo ng aming lahi. Nagbigay ito sa amin ng kakayahang mabilis na umunlad. Kahit mabilis ang aming ebolusyon, nahuhuli pa rin kami kumpara sa ibang nilalang ng sansinukob na bilyon-bilyong taon ang umuunlad. Pero napabilis pa rin ito, parang isang malaking hakbang para sa amin. Pagkatapos ng maraming henerasyon ng pagsasaliksik, natuklasan namin ang paraan para direktang masipsip ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan lang naming maging mga halaman. Ginaya namin ang paraan ng Ganoderma sa pagsakop ng bangkay ng Diyos. Nasipsip nito ang lakas ng bangkay, at iyon din ang gagawin namin. Hindi maganda ang kinalabasan ng plano ninyo. Totoo, nagkaroon sila ng kapangyarihan, pero nabaliw sila sa proseso, sabi ni Hansen. Nalaman na niya ngayon kung bakit biglang nagkaroon ng nakakatakot na lakas ang mga Diyos bulaklak, sumisipsip pala sila ng enerhiya mula sa bangkay ng Diyos. Ganoon nga, pero masasabi rin naming nagtagumpay kami. Ginamit namin ang mga tentikulo ng Space Garden para mas mabilis naming masipsip ang lakas ng Diyos. Hindi na namin kailangang kainin ang mga xenogeneic plants para makuha ang lakas ng Diyos. Mas mabilis ito, at mas mabilis ding nag-i-evolve ang aming lahi. Patunay itong tama ang aming teorya. Noon, imposibleng magkaroon kami ng deified elite. Pero ngayon, matapos direktang sumipsip mula sa bangkay ng Diyos, lahat ay nagiging deified na parang napakadali. Punong-puno ng pagmamataas ang mukha ni Violet. Pero nakakalungkot, sa ngayon, nagkakaroon ng komplikasyon ang karamihan sa aking mga kababayan. Hindi nila kayang tanggapin ang kapangyarihan ng Diyos, kaya nagsisimula silang maging halaman. Pati ang kanilang isipan ay nabubulok. Maging ang sarili nila ay inilibing nila sa lupa para tuluyang maging tulad ng mga halaman, pero ako ay iba. Bakit ka iba? Tanong ni Hansen, alam niyang ito ang pinakamahalagang punto. Hindi maipaliwanag ang labis na kayabangan sa mukha ni Violet. Ako ang napili. Ako lamang ang makakatanggap ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi ako magiging gulay tulad ng iba. Ngunit, may isang maliit na pagsubok. Kailangan kong pumasa sa pagsubok na mismo si Diyos ang nagbigay. Kabanata 2783. Malakas na tumawa si Exi Chingking. Tinaas niya ang kanyang labi at nagsabi, ang ganda ng pagkakasabi mo. Pero para sa akin, kailangan mo ng mga gene mula sa ibang nilalang para hindi ka maging isang gulay. Ito ay isang pagsubok na ibinigay sa akin ng isang Diyos. Ito ang unang hakbang sa aking pag-akyat. Ang unang hakbang tungo sa pagiging isang Diyos, malamig na sagot ni Violet. Wala siyang bakas ng pag-aalinlangan sa pang-aasar ni Exi Chingking.
Medyo litong-lito pa rin si Hansen kaya't nagtanong siya, kung kailangan mo ng mga gene ng ibang nilalang, bakit hindi ka nalang kumukuha ng gene mula sa mga nabubuwal sa ibabaw? Bakit ka nananalangin sa Diyos dito sa ibaba? Ngumiti si Violet at sinabing, hindi ko kailangang sumali sa kaguluhan sa ibabaw. Nang dumating kayo rito, nakatakda na ang lahat. Kayo ang magiging alay sa Diyos, at ako ang papalit sa Kanya. Kung tama ang pagkakaintindi ko, ang ibig mong sabihin ay hindi ikaw ang nangangailangan ng mga gene. Siya, hindi ba? Tanong ni Hansen habang nakaturo sa higanting Diyos na Jade. Matalino ka. Ang kapangyarihan ng bangkay ng Diyos ay sobrang lakas. Kung aabsorbihin ko ito agad, hindi kakayanin ng katawan ko. Pero kung hahayaan kong ang bangkay ng Diyos ang sumipsip ng mga gene ng ibang nilalang, baka lumambot ang enerhiya ng Diyos. Kapag nakuha ko iyon, hindi na gaanong mapanganib para sa akin, paliwanag ni Violet. Halos matagumpay na ang plano niya, kaya't nasa magandang pakiramdam siya. Gusto pa niyang ipagyabang kay Hansen at kay Exi Chinking ang tagumpay niya. Umiling si Hansen at napabuntong hininga. Nakakaawa ka, hindi ko akalain na ganoon ka katanga para gawin ito. Ikaw rin ang magiging alay niya. Ngumiti si Violet. Alam ko ang ibig mong sabihin, pero imposible iyon. Kapag namatay ang mga Diyos, patay na sila. Kahit gaano sila kalakas noong nabubuhay pa, kapag patay na, wala na silang silbi. Sigurado ka ba dyan? Tutok ni Hansen sa higanting Jade. Hindi siya kumbinsido na ganoon kadaling mamatay ang isang Diyos. Siyempre, pinagporsigihan kong mangyari ito. Kapag mas marami siyang gene, mas malakas ang makukuha ko. Panang kumpiyansa si Violet. Hindi alam ni Hansen kung lahat ba ng napasailalim sa kapangyarihan ng Diyos ay ganito katanga, pero malinaw na kumbinsido si Violet. Para bang alipin siya na ipinagbibili, pero ipinagmamalaki pa kung magkano ang halaga niya. Malapit na ang oras, ihain na ninyo ang inyong kapangyarihan para maging Diyos ako. Habang nagsasalita, lumabas ang kadena ng Jade mula sa katawan ni Violet. Ang lilang bulaklak sa kanyang ulo ay naging berde at kumislap na parang kristal. Walang espesyal sa kapangyarihang deified. Kapag naging Diyos na ako, ipapakita ko sa sansinukob ang tunay na kahulugan ng kapangyarihan. Ang mga totoong Diyos deified ay mawawala. Ang very high, ancient gods, at extreme kings ay buburahin. Ang tanging mataas na lahi ay ang flower gods. Ako ang magiging pinuno ng sansinukob. Halos mag-apoy ang mga mata ni Violet sa labis na pagnanasa. Napaka-inosente mo. Dapat hintayin mong maging Diyos ka muna bago ka magsalita ng ganyan. Mabilis na umatras si Exi Chinking at sumigaw kay Hansen, kapatid, ikaw na ang bahala sa baliw na ito. Ayokong maging pagkain. Kailan ka pa natutong umatras? Nagtaka si Hansen. Hindi iyon karaniwang ugali ni Exi Chinking. Tanga lang ang lalaban kung tiyak na mamamatay siya. Hindi pa ako deified, kaya ikaw na muna ang magpasikat. Pag naging deified ako, tapos na ang oras mo sa spotlight. Habang sinasabi iyon, nagsindi si Exi Chinking ng tabako. Lalo na siyang nagiging tao, masayang naisip ni Hansen. Noong nasa sanctuaries pa sila, bulag ito sa kagustuhan lang lumaban at hindi magiging ganoon karesyonal. Guru Exi, gusto ko ang mga comics mo at humahanga ako sa iyong talento. Pero hindi comics ang totoong buhay. Sa ngayon, sina Bai Wanjia at ang mga Maharlika ay wala sa antas ko. Mas malakas ako. Ang gwardya mo ay walang silbi laban sa akin. Habang nagsasalita si Violet, ang mga kadena niya ay naging berdeng baging. Kumilos ang mga ito na parang mahabang dragon at kumulong kay Hansen. Sa isang iglap, nabalot si Hansen ng mga baging, parang palaman sa dumpling. Guru Exi, bago kita patayin, ipapakita ko muna sa iyo ang kapangyarihan ng isang Diyos. Sayang at hindi mo ito made drawing sa comics mo. Ang mga mata ni Violet ay malayo ang tingin habang ang mga berdeng baging ay naging parang host na gustong sumipsip ng kapangyarihan mula sa katawan ni Hansen. Ang Diyos ay nasa ibabaw ng lahat. Siya ang may kontrol sa lahat. Kayang kunin ng Diyos ang lahat. Kahit hindi pa ako Diyos, kaya kong angkinan ang kapangyarihan ng iba. Panang kay abangan si Violet habang nagsasalita. Ngunit biglang lumaki ang kanyang mga mata. Sinusubukan ng mga baging na sipsipin ang kapangyarihan ni Hansen pero wala silang nakukuha. Nabahala si Violet. Tumawa si Exi Chinking. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Hindi ka pa Diyos. At kahit maging Diyos ka pa, wala ring kwenta. Kasi ang kaharap mo ay si Daddy ng Diyos. Kahit maging Diyos ka pa, luluhod ka pa rin sa Kanya. Ano ang sinasabi mo? Hindi na niya natapos ang kanyang salita. Pang! Nabasag ang mga berdeng kadena baging. Malaya nang nakalabas si Hansen.
Tinitigan niya si Violet at sinabing, iyan ba ang tinatawag mong kapangyarihan ng Diyos? Imposible, kahit si Bai Wanjie ay hindi basta-basta nabasag ang kapangyarihan ko, pero ikaw, sino ka ba talaga? Halatang nagulat si Violet habang nakatitig kay Hansen. Daddy ng Diyos, simpleng sagot ni Hansen. Habang lumalapit, bigla siyang binalutan ng kalahating transparent na puting baluti. Ang buong katawan niya ay nilalamon ng puting apoy. Muling pinagsama ni Violet ang kanyang kapangyarihan para labanan si Hansen, ngunit nang likhain niya ang berdeng kadena, bigla siyang natigilan. Para siyang nakabitin sa hangin at hindi makakilos. Ikaw, sino ka ba? Gulat na tanong ni Violet. Ramdam niyang hindi na niya magamit ang kanyang kapangyarihan. Para siyang bulkan na sisubog pero hindi makawala. Patuloy na lumakad si Hansen. Sa ilalim ng kontrol ng Dongtian area, hawak niya ang mga cogwheel ng sansinukob. Maliban na lang kung mas malakas ang kapangyarihan ni Violet, hindi niya magagamit ang sariling cogwheel. At kung wala iyon, wala rin siyang kapangyarihan na may palabas. Kabanata 2784. Tinangkang umurong ni Violet mula kay Hansen, ngunit wala na siyang kontrol sa kanyang katawan. Patuloy na lumalapit si Hansen na parang isang makapangyarihang Diyos. Nang malapit na si Hansen kay Violet, biglang nagliwanag ang bulaklak sa ulo ni Violet. Maraming berdeng usbong ang lumabas mula sa kanyang anit at bumalot sa kanyang katawan na parang jade na mga galami. Nabuo nito ang isang berdeng baluti. Katsa! Sa wakas ay nakagalaw ang katawan ni Violet. Nasusunog ang berdeng enerhiya sa paligid niya at nakawala na ang kanyang kapangyarihan. Ang mga esmeraldang mata niya ay tumitig mula sa siwang ng helmet na yari sa baging, tuwid na nakatutok kay Hansen. Ano ba dapat kitang tawaging Violet o Diyos? Tanong ni Hansen habang tumigil at tinitigan ng mabuti ang anyo ni Violet sa baluti ng baging. Ang pangalan ko ay Skyvine Radish, sagot ni Violet mula sa loob ng kanyang baluti. Bagamat hindi nagbago ang boses niya, ang tono ay kakaiba. Maliit lang ang pagbabago, pero sapat para magmukha siyang ibang tao. Isa ka talagang Diyos? Tanong ni Hansen na nakataas ang kilay. Siguro, malamig na tugon ni Skyvine Radish. Diyos na tumutupad ng mga kahilingan. Tanong muli ni Hansen. Hindi. Nagulat si Hansen sa sagot ni Skyvine Radish. Ipinaliwanag ni Skyvine Radish, halos nawasak ang katawan kong Diyos sa isang labanan ng mga Diyos. Wala akong kapangyarihang tumupad ng inyong mga kahilingan. Pero kung may kahilingang hindi masyadong mahirap, baka magawa ko. Halimbawa, kaya kitang iangat ng isang antas para maging transmutation deified ka. Kailangan mo ng kapangyarihan para tumupad ng kahilingan. Sa totoo lang, ang mga kahilingang iyon ay para lang makinabang kayong mga Diyos, hindi ba? Malamig na tugon ni Hansen. Ngayon ay sigurado na si Hansen, pareho lang si Skyvine Radish kay King Jun. Isa siyang hangkag na Diyos. Ngunit malinaw na sira-sira na siya, kaya't napunta siya sa ganitong kalagayan. Nagningning ng berdeng liwanag ang mga mata ni Skyvine Radish at nagtanong, sino ka? Ako ang papatay sa iyo. Biglang sumabog ang sariling kapangyarihan ni Hansen. Inilabas niya ang Dongtian powers at pinakawalan ng lahat ng lakas. Sinuntok niya si Skyvine Radish at pumalibot sa kanyang kamao ang puting apoy ng Phoenix. Hindi umurong si Skyvine Radish. Sa halip, mabilis niyang sinalubong ang kamao ni Hansen at hinawakan ito. Naghanda si Hansen para sa isa pang atake, pero agad siyang nabara ng kalaban. Bagamat sugatan ako at gumagamit ng katawan ng isang mababang nilalang, wala kayong pag-asa laban sa akin, malamig na wika ni Skyvine Radish. Ngunit sa susunod na sandali, biglang binitiwan niya ang kamao ni Hansen na para bang napaso siya ng kuryente. Umatras siya habang hawak ang kamay na ginamit niya sa pagdakma. Nasusunog iyon sa puting apoy. Apoy ng Phoenix. Isa ka bang Phoenix? Hindi, malinaw na hindi, gulat na tura ni Skyvine Radish. Kita sa kanyang mukha ang matinding pagkalito. Ayaw mamatay ng apoy ng Phoenix at patuloy na kumalat sa katawan ng Diyos. Sa ilang segundo lang, buong braso na niya ang nilalamon ng apoy. Hindi inasahan ni Hansen na ganoon kalakas ang apoy ng Phoenix. Bagamat nasalag ni Skyvine Radish ang kanyang buong atake, hindi nito mapatay ang apoy. Tanging mapanood lang ang sarili niyang katawan na nilalamon ng apoy. Sa kasamaang palad mo, hindi ka tunay na Phoenix. Kung oo, magiging mahirap ang laban para sa sugatan kong katawan, bulong ni Skyvine Radish habang pinapanood ang nasusunog na braso. Habang kumakalat ang apoy, nagmistula siyang puting nilalang. Nakakapanibago ang tanawin. Habang dumadaan ang apoy ng Phoenix, nasusunog lang ang baluti ng baging. Ang katawan ni Violet na ginagamit ng Diyos ay nanatiling buo.
Nang mawala ang apoy ng Phoenix, perpekto pa rin ang katawan ni Violet ni isang hibla ng buhok ay hindi nasunog. Pero ang baluti ng baging ay nawala na. Tanging ang bulaklak sa kanyang ulo ang nawala. Dahil sa apoy ng Phoenix, naging abo ito. Nararamdaman ni Hansen na nag-iba ang presensya ni Violet. Hindi na iyon tulad ng dati, ngunit hindi rin presensya ni Skyvine Radish. Gayunpaman, wala na si Violet ng kanyang kapangyarihang deified. Ramdam ni Hansen na lumiliit at naglalaho ang lakas ng kalaban. Hindi na siya kasing lakas ng isang king class. Bakit kakaiba ang kapangyarihan ng Phoenix? Hindi nasaktan si Violet. Aksidente lang ba iyon, o ganoon talaga ang epekto? Tahimik na pinag-isipan ni Hansen. Ngunit wala siyang oras para magmuni-muni. Hindi pinansin ni Hansen ang walang malay na si Violet at tumingin sa higanting Diyos na Jade sa kabila ng mga baging. Maliwanag na iyon ang totoong katawan ni Skyvine Radish na matagal ng sugatan. Ayon sa kanyang kaalaman, hindi dapat direktang nakakasakit ang mga Diyos sa mga nilalang ng sansinukob at ganoon din sa kabaligtaran. Pero ang katawan ng Diyos na ito ay malinaw na isang pagbubukod. Pwede tayong makipagpalitan, dumagundong ang tinig sa tenga ni Hansen. Nakasara pa rin ang mga mata ng higanting Jade at hindi gumalaw ang mga labi nito. Hindi ako nakikipagkasundo sa mga Diyos, matigas na sagot ni Hansen. Pagkasabi nito, sinuntok niya ang mata ng higanting Jade. Pang! Tumama ang kamao ni Hansen sa mata ng Diyos. Umalangaw-ngaw ang tunog na parang nababasag na Jade. Buong lakas ang ibinigay ni Hansen pero hindi gumalaw ang katawan ng Diyos. Nasunog ng apoy ng Phoenix ang balat ng Jade pero mabilis din itong namatay. Hindi nito tuluyang masunog ang balat ng Diyos. Kung tunay kang Phoenix, baka may laban ka. Pero mayroon ka lang apoy ng Phoenix. Kita mo naman, wala itong epekto sa akin. Bakit hindi muna tayo mag-usap? Muling dumagundong ang tinig ni Skyvine Radish. Hindi pinansin ni Hansen ang sinasabi nito. Baka ito na ang huling pagkakataon niyang mapabagsak ang isang Diyos. Sino ang makakapagsabi kung magkakaroon pa siya ng ganitong pagkakataon? Ngayon, gusto lang ni Skyvine Radish na makipag-usap. Maaari niyang iparinig ang kanyang tinig pero hindi siya makagalaw. Malubha ang pinsala sa kanyang katawan at kahit napakatagal na ng panahon, hindi pa rin ito gumagaling. Patuloy na sinusuntok ni Hansen ang katawan ng Diyos at wala itong magawa para gumanti. Ngunit ang tanging nagagawa ng apoy ng Phoenix ay bahagyang pasuhan ang balat ng Diyos. Sabi ko na sa iyo. Hindi mo kayang saktan ang aking katawan, mayabang na wika ni Skyvine Radish. Baka naman hindi totoo iyan. Kinuha ni Hansen ang Phoenix Feather mula sa Destiny's Tower. Hinawakan niya ito na parang espada at hinampas ang katawan ng Diyos. Screech! Nabuo ang apoy ng Phoenix sa hugis ng balahibo. Naibaw ni Hansen ang sandata hanggang kalahati sa katawan ng Diyos. Ang sugat ay nagpakita ng laman na berdeng parang jade, at dahan-daang tumulo ang berdeng dugo mula rito. Kabanata 2785. Nilamon ng puting apoy ng Phoenix ang sugat. Bagaman maliit lang ang pinsalang iyon para kay Skyvine Radish at sa kanyang katawang Diyos, para kay Hansen, napakahalaga nito bilang unang hakbang para tuluyang pabagsakin ang Diyos. Kung hindi niya kayang saktan ang katawan ng Diyos, paano pa niya maiisip na mapapatay niya ito? Nakatuon na ngayon ang isip ni Hansen sa apoy ng Phoenix na ibinigay sa kanya. Dati, nais niya itong alisin, pero hindi niya inasahang kapag ginamit ito kasabay ng balahibo ng Phoenix ay makakalikha ng ganoong kalakas na kapangyarihan, isang kapangyarihan na kayang hiwain ang katawan ng isang Diyos. Ngunit wala siyang oras para magmuni-muni. Mabilis niyang inihampas ang balahibo ng Phoenix na parang bagyong nagwawala. Kumislap ang mga liwanag ng espada, patuloy na humihiwa sa katawan ng Diyos. Habang paulit-ulit na hinihiwa ni Hansen si Skyvine Radish, lalo pang bumuhos ang dugong Diyos. Huminto ka o ililibing kita. Galit na sigaw ni Skyvine Radish. Hindi pinansin ni Hansen ang banta. Nagpatuloy siya sa walang tigil na paghiwa, pinapadaloy ang dugo ng Diyos na tumatalsik sa kanyang katawan. Ito'y kalapastanganan sa isang Diyos. Ikaw at ang lahat ng lahi mo ay susumpin magpakailanman. Magdurusa ang inyong mga anak at apo sa walang hanggang kapahamakan. Ang sigaw ni Skyvine Radish ay naging palahaw ng sakit, ngunit hindi siya makagalaw. Tuloy lang si Hansen na hiwa ng hiwa, parang baliw. Kahit maliit lang ang bawat hiwa, matapos ang libo-libo, nakarating siya hanggang sa buto ng Diyos. Damanak ang napakaraming dugo. Katsa! Sa kabila ng walang tigil na mura at sumpa, tuluyang nahulog ang ulo ng Diyos sa lupa, lumilikha ng malalim na hukay. Nakadilat na ngayon ang dati nakapikit na mga mata, galit na nakatitig kay Hansen bago sumigaw. Ang mga Diyos ay hindi kailanman mamamatay.
Sinira mo ngayon ang aking katawan, ngunit ipapadama ko sa lahi mo ang kaparusahan, ang lahat ng kababaihan ay magiging mga alipin ng laman, at ang lahat ng kalalakihan ay magiging mga bihag. Katsa! Ibinagsak ni Hansen ang balahibo ng phoenix sa mata ng Diyos, winasak ito. Umagos ang dugong parang bukal, bumalot sa katawan ni Hansen. Wala siyang kinatatakutan. Alam niya na ang kanyang pamilya ay isinilang para labanan ng mga Diyos. Hindi siya matinag sa mga hamkag na sumpa. Nakita na niya kung paano ginawang parang hayop ng mga Diyos ang mga flower gods. Para sa kanila, ang mga tao ng sansinukob ay pagkain lamang. Kung kayong mga Diyos ay kumakain ng tao, bakit hindi pwedeng kumain ng Diyos ang tao? Ngayon, ako, si Hansen, ang magiging unang tao na titikim ng laman ng isang Diyos. Dinilaan ni Hansen ang dugo sa kanyang labi, kasing init ito ng kumukulong tubig. Deified Gene dagdag 1, God Body Evolution dagdag 1. Isang patak lang ng dugo ang nakakadagdag ng isang buong deified gene, kaya pala tinatawag kayong Diyos. Tingnan ni Hansen ang kanyang kaaway ng may paghamak. Hindi siya tumigil. Paulit-ulit niyang hinihiwa ang katawan, binabasag ang mga buto. Totoo ngang nilalang ng alamat ang mga Diyos. Kahit bagbog at durog na ang katawan, napakalakas pa rin nito. Kahit pugutan na niya at wasakin ang puso, buhay pa rin. Hindi ako naniniwalang mabubuhay ka kung dudurugin ko ang buong katawan mo. Patuloy ang walang tigil na paghiwa ni Hansen. Ininom niya ang dugong dumidikit sa kanya. Parang lumulon siya ng lava. Ang buong katawan niya ay parang nasusunog, halos gusto na niyang alisin ang kanyang balat para lang lumamig. Deified Gene dagdag 1, Deified Gene dagdag 1. Patuloy ang dagdag ng anunsyo. Ang isang patak ng dugong Diyos ay kayamanang hindi masukat. God Evolution 100%, maaaring mag-evolve. Narinig na rin ni Hansen ang inaasam niyang anunsyo. Ngunit wala siyang oras. Kailangang patayin niya agad si Skyvine Radish. Hindi niya pwedeng bigyan ng pagkakataon ng Diyos na bumalik sa lakas. Dong! Inihampas niya ang balahibo ng phoenix sa mga buto, pero may isang buto na hindi niya kayang hiwain. Ang iba'y nabasag, pero ito'y parang di natitinag. Namangha si Hansen. Lumapit siya at sinuri. Ang buto ay paikat sa puso at baga, kulay berde at may habang 2 metro. Kakaiba ito sa ibang buto ng Diyos. Medyo malinaw ito, at sa loob ay may mga mahiwagang simbolo. Para itong bagay na maaari lang umiral sa imahinasyon. Makipagkasundo ka sa akin. Kung hihinto ka, tutulungan kitang sakupin ang sansinukob, nanginginig na alok ni Skyvine Radish. Katsa! Walang pakialam si Hansen. Hinampis niya ang kakaibang buto, at napilas ito. Parg! Sigaw ng Diyos. Hindi siya umaray ng pugutan ng ulo, pero ngayon, halos mapunit ang kanyang tinig sa sobrang sakit. Ito pala ang iyong kahinaan. Natawa si Hansen. Lalo niyang binilisan ang paghiwa, tina-target ang koneksyon ng buto sa laman at organo. Patuloy ang sigaw at sumpa ni Skyvine Radish, ngunit hindi natinag si Hansen. Maaaring sundin niya ang tunay na Diyos, pero hindi ang ganitong Diyos. Mamamatay ka, biglang sigaw ng Diyos. Lumiwanag ang buong katawan ng berde, kumikislap na parang bakal na pinaputok sa pagan. Oh, hindi. Napagtanto agad ni Hansen, magpapasabog ang Diyos. Hindi niya ito mapipigilan, kaya't pinilit niyang hiwain pa ng mas mabilis upang makuha ang kakaibang buto bago sumabog ang katawan. Ngunit huli na, sumabog ang katawan ng Diyos, naglabas ng kapangyarihan na parang bomba nuclear. Boom! Mula sa tuktok ng Space Garden, sumirit ang berdeng liwanag sa kalangitan, nagmistulang pagsabog ng bulkan. Pagkalabas nito, naging ulan ng liwanag ang lahat. Lahat ng halamang xenogeneic na nataman ay biglang lumago. Nagbago ang buong Space Garden, parang binaligtad ang langit at lupa. Lumabas si Hansen mula sa kanyang Super God Spirit Mode. At doon, narinig niya ang anunsyo. Nakapatay ng God Spirit. Nakuha ang God Spirit. Natagpuan ang God Spirit Gene. Kabanata 2786. Beats. Sa loob ng berdeng punit na espasyo, isang dambuhalang bagay na tila templo ng sinaunang Diyos ang lumitaw mula sa bitek. Ang Geno Hall. Nang makita ng mga nilalang sa universo ang Geno Hall na biglang nagpakita sa kanilang harapan, sila'y naguluhan. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at nakatitig ng may alinlangan sa mahiwagang Geno Hall. Walang nakakaalam kung bakit ito biglang nagpakita. Katapos lang ng laban sa Geno Being Scroll. Bakit muling lumitaw ang Geno Hall? Siguro may isang makapangyarihan na nagbukas muli ng pinto para sa panibagong laban ng parol. Hindi ako naniniwala. Noong lumaban si Kung Fei, iba ang pakiramdam ng kalangitan. Ngayon ay kakaiba.
Noon, lahat ng bituin ay sumiklab pero ngayon, parang may sugat mismo sa universo. Iba ito sa dati. Oo, at ano ba ang ibig sabihin ng berdeng bitek na iyon? Sobrang kakaiba. Hindi pa ako nakarinig ng ganitong bagay. Sa tuwing nakikita ko ang berdeng bitek, nakakaramdam ako ng lungkot. Para bang gusto kong umiyak. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa tuktok ng Empty Mountain, naroon ang isang babae na may banal na sungay sa kanyang ulo. Katabi niya ang isang hayop na may berdeng balahibo. Sabay nilang tinitingnan ang berdeng bitek ng universo, at kakaiba ang tindi ng kanilang mga titig. Sa wakas ay lumitaw na naman. 1 bilyong taon na mula nang huli kong masaksihan ang kalungkutan ng isang Diyos. Miss ko ang panahon ng Mountain Leader, ang lalaking kayang suwayan ang langit, pumatay ng mga Diyos, sirain ang mga pinto, at yukit ang kanyang pangalan. Siya'y naging God Spirit. 1 bilyong taon na mula nang may gumawa ng ganoon. Ngayon, masasaksihan kong muli ang kalungkutan ng Diyos, wika ng berdeng hayop habang nakatitig sa tanawin, may magkahalong emosyon sa mukha. Hindi ko lang alam kung sino ngayon ang makakayang suwayan ang langit at pumatay ng isang Diyos. At saka maaga ang trono ng isang God Spirit, sabi ng babaeng may sungay habang nakakunot ang noo. Mabuti ito kahit sino pa ang gumawa. Ipinapakita nito na hindi lubos na makapangyarihan ang pagpigil ng Gino Hall. Hindi na sila mga Diyos na hindi matitinag. Kaya na natin silang patayin at agawin ang kanilang mga trono, sagot ng berdeng hayop. Tinitigan nito ang natutulog na gintong halimaw at sinabing, ito na ang pagkakataon ng Empty Mountain. Dahil narito ang Little Mountain Leader, walang makakahadlang sa muling pagbangon ng Empty Mountain. Nang marinig ang salitang, Little Mountain Leader, bahagyang ngumiti ang babae. Hindi dalisay ang dugo ng Little Mountain Leader, kaya't hindi matukoy ang tunay na potensyal, pero tiyak na kaya nitong maging tunay na Diyos. At kapag nangyari iyon, kaya nitong suwayan ang langit at higaitan pa iyon. Makakapasok ito sa Gino Hall tulad ng ginawa ng Mountain Leader. Malalaman ng lahat na ang Empty Mountain ay buhay pa rin at ang kanilang lahi ay may dugong hindi matatalo. Sa loob naman ng isang pulang dwarf star, may nakatagong palasyo. Doon, maraming nilalang na mistulang tao ang nakatingin din sa kalungkutan ng Diyos sa kalangitan. Kung naroon si Hansen, magugulat sana siya na makita si God's retribution sa piling nila. Siya ay miyembro ng Blood Legion. Ang bagay na matagal na nating inaasahan ay nangyari na rin. Sa unang pagkakataon mula pa noong panahon ni Sacred, nagsimula muli ang digmaan ng mga Diyos. Nakakalungkot lang na hindi pa tayo handa. Sabi ng lalaking may asul na mata habang nakatingala at napabuntong hininga. Bagamat hindi pa tayo handa, hindi ibig sabihin na wala na tayong laban. Masyado nang matagal na nagtago ang Blood Legion. Panahon na para lumaban sa mga God Spirit ng kalangitan. Marahil. Sagot ng lalaking asul ang mata habang nakatingin sa berdeng bitek sa malayo. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Samantala, sa isang maliit na planeta ng Thousand Treasures, isang matandang may hawak na bandila ang nakatingala sa berdeng bitek at nakakunot ang noo. Bangulong siya, hindi ito dapat nangyayari. Hindi pa tapos ang oras. Dapat nakapirmi pa rin ang mga tali ng Gino Hall. May nakapatay ba ng Diyos ngayon? Kakaiba, hindi dapat posible iyon. Sa iba't ibang lihim na lugar sa universo, mga nakakatakot na makapangyarihang nilalang ang nakatitig sa berdeng bitek at sa Gino Hall na unti-unting lumilitaw. Lahat sila'y may kanya-kanyang iniisip, ang ilan ay sabik, ang ilan ay nagdududa, at ang ilan ay nanunood lang, naghihintay na malaman kung sino ang nakapatay ng isang God Spirit at aagaw sa trono nito. Ganap nang lumitaw ang Gino Hall. Ang buong universo ay nabalot ng kadiliman, tanging ang berdeng liwanag lamang ang nagningning. Ang pintuan ng sinaunang mahiwagang Gino Hall, na parang 1 bilyong taon nang hindi nabubuksan, ay muling bumukas. Iba ito sa laban ni Kung Fei. At iba rin sa laban ng sinaunang Diyos ng tubig. Ngayon, ang pinto ng Gino Hall ay ganap na nakabukas. Kahit sinong nilalang mula sa anumang sulok ng universo ay makakakita sa loob. Sa loob ng pinto, may dambuhalang estatwa na mistulang yari sa jade. Kahit estatwa lamang ito, napakabigat ng presensya nito. Ang simpleng pagtingin dito ay parang dinadaganan ng napakabigat na bakal ang isipan. Ang mga may mahihinang pag-iisip ay kusa ng luluhod kahit hindi nila alam kung bakit. Ngunit sa mga sandaling iyon, dugo ang tumutulo mula sa mga mata ng estatwa. Lahat ng nakakita ay nakaramdam ng matinding lungkot. Kahit nakakatakot ito, hindi ganoon kabagsik ang presensya nito tulad ng inaasahan. Habang pinapanood ng lahat, dahan-dahang lumabas ang estatwa mula sa Gino Hall. May mga bitek itong nakapalibot.
At nang tuluyan itong lumagpas sa tarangkahan ng Geno Hall, ito ay nabasag at nagkapira-piraso, kumalat saan man. Umuga ang kalangitan na para bang yumanig ang espasyo mismo. Para bang umiiyak ang langit sa pagkamatay ng isang God Spirit. Sino ang magiging bagong God Spirit? Bulong ni Sky Palace Leader habang nakatitig sa bukas na Geno Hall. May bakanting trono para sa isang Diyos. At tiyak na may bagong anggat para angkinan ito. Gusto ni Sky Palace Leader malaman kung sino ang kayang suwayan ang langit at pumatay ng isang Diyos. Gayon din ang pakiramdam ng lahat sa Sky Palace. Lahat sila'y nakatitig sa pinto ng Geno Hall, naghihintay sa makapangyarihang nilalang na papalit bilang bagong Diyos. Ngunit kahit matagal silang naghintay, walang lumipad papunta sa Geno Hall upang angkinan ang trono. Hanggang sa biglang may tinig na nagmula mismo sa Geno Hall, malinaw na umalingaw-ngaw sa walang hangganang kalawakan. Bumagsak na si Skyvine Radish. Nawala ang katauhan ng Diyos. Sino mang may hawak ng katauhan ni Skyvine Radish ay maaaring umupo sa trono ng Diyos. Nagulat ang lahat ng nilalang sa universo. Isang God Spirit ang bumagsak at pati ang kanyang katauhan ay naglaho. Wala pang nakarinig ng ganito. Ang nilalang na nakapatay kay Skyvine Radish ay dapat dinala ang katauhan nito sa Geno Hall at naging Diyos. Ano ang ibig sabihin ng pagkawala ng katauhan ng Diyos? Ibig bang sabihin ay pinatay ang Diyos pero hindi kinuha ang kanyang katauhan? Imposible. Napakalakas ng bagay na iyon. Bakit hindi niya kinuha? Baka namatay rin ang makapangyarihan kasabay ni Skyvine Radish. Posible. Kumakabog ang dibdib ng lahat. Kung totoo ngang namatay pareho ang Diyos at ang pumatay dito, ibig sabihin ay kahit sino ay pwedeng hanapin kung saan bumagsak ang Diyos, kunin ang katauhan nito, at maging Diyos mismo. Habang nag-iisip ang lahat ng nilalang sa universo, biglang nagsara ang pinto, at nawala muli ang Geno Hall. Ngunit ang lungkot na naiwan sa kalangitan ay nanatili, tila isang berdeng marka na hindi maglaho-laho. Kabanata 2787. Ang mga bagay sa paligid ay hindi pinalad. Lahat ng iba pa ay naduraj ng malakas na pagsabog. Wala man lang alikabok na naiwan. Tanging ang parang hiyas na buto lamang ang natira. Hindi ito nasira sa matinding pagsabog. Ito ang buto na inakala ni Hansen na kahinaan ni Skyvine Radish, at siya ring God Spirit Gene na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kung alam ko lang na ang pagsabog ni Skyvine Radish ay magpapasingaw ng lahat ng dugo niya, sana nilustay ko iyon at uminom ng marami, sabi ni Hansen na may kasakiman ang tono. Hindi madaling pumatay ng God Spirit, pero buto lang ang nakuha ko. Nako, baka napatay din si Brother King sa pagsabog. Naalala ni Hansen si Xi Jinping, at hindi maganda ang pumasok sa isip niya. Bago pa man siya makapaghanap, nakita niya si Xi Jinping na lumabas mula sa isang kuweba, puno ng alikabok ang mukha. Lumipad ito papalapit kay Hansen at nagsabi, ang lakas ng nilalang na iyon. Halos mapatay na ako. Nakaramdam si Hansen ng ginhawa. Buti na lang mabilis kang nakalayo bago sumabog. Kung hindi, kahit isang Diyos na deified ay hindi makakayanan ng ganoong pagsabog. Nang masigurong ligtas si Xi Jinping, nagkaroon ng oras si Hansen para silipin ang kanyang Sea of Soul. Doon ay may isang dambuhalang espiritu na parang yari sa jade. Kamukha ito ng katawan Diyos ni Skyvine Radish, ngunit imbes na pisikal, espiritu lamang ito. Kapag namamatay ang mga karaniwang Xenogeneic, nag-iiwan sila ng Beast Soul, bulong ni Hansen habang sinusuri ang impormasyon nito. Si Skyvine Radish ay nag-iwan ng God Spirit. Ano kaya ang kaibahan? Sky Radish God, Destroyed Class God Spirit. Ano ang ibig sabihin ng Destroyed Class? Puno ng tanong ang isip ni Hansen. Mukhang iba ang antas ng God Spirit kumpara sa Beast Soul. Wala itong tiyak na uri, pero mayroon itong klase. At ito ay kabilang sa Destroyed Class. Sinubukan ni Hansen na ipatawag ang Sky Radish God at tingnan ang kakayahan nito. Biglang lumitaw sa harapan niya ang dambuhalang katawan ng Sky Radish God. Ang presensya nito ay parang nagngangalit na halimaw na kayang wasakin ang mundo gamit ang isang suntok. Para ba itong alaga na parang Beast Soul? Kumabog ang dibdib ni Hansen. Inutusan niya ang Sky Radish God na suntukin ang pader sa kanyang harapan. Sumunod ang Sky Radish God sa utos ni Hansen. Nagningning ang berdeng liwanag ng Diyos sa katawan nito at inundayan ng suntok ang pader. Sa lakas niyon, dapat sana'y gumuho ang buong Space Garden. Nag-alala si Hansen na baka masira ang Space Garden, pero natigilan siya. Tumagos ang kapangyarihan ng Sky Radish God sa pader, ngunit wala itong nagawa. Maging ang katawan nito ay dumaan lang na parang multo. Ganoon ba ang mga God Spirit? Para silang mga Diyos na hindi makakagalaw ng mga bagay sa universo.
Ilang ulit sinubukan ni Hansen, ngunit kahit anong lakas ng Sky Radish God, hindi nito nasaktan ni isang dahon. Labis siyang nadismaya. Akala ko mahalagang yaman ito, pero parang walang silbi. Pero teka, kung hindi nito kaya ang mga bagay sa universo, ibig sabihin kapareho ito ng mga Diyos. Kaya ba nitong saktan ang mismong mga Diyos? Pinag-isipan iyon ni Hansen, pero wala pang Diyos na handang humarap sa kanya. Gusto sana niyang subukan. Pero bakit kaya si Skyvine Radish mismo ay nasaktan ng karaniwang nilalang tulad ko? Dahil ba sugatan siya? O baka may ibang dahilan? Hindi tumigil sa panghuhula si Hansen. Para sa kanya, hindi ito simpleng bagay. Lumipad si Exi Chinking palapit kay Hansen at tinitigan siya ng may pagtataka. Ano ba ang ginagawa mo? Galaw ka ng galaw ng kamay at paa. Nasira ba ang utak mo sa pagsabog? Hindi mo ba nakikita? Tanong ni Hansen, naguguluhan din. Tiningnan siya ni Exi Chinking. Ano ang tinutukoy mo? Ang berdeng baging na parang sibat. Iyong hawak mo. Hindi mo ba siya nakikita? Itinuro ni Hansen ang kinaroroonan ng Sky Radish God. Ano? Sino? May tao ba rito? Inabot ni Exi Chinking ang kamay, ngunit wala itong nahawakan. Tumagos lamang iyon sa katawan espiritu ng Sky Radish God. May kakaibang beast soul na hindi mo nakikita o nahahawakan. Galing ito sa tinawag ang sarili niyang Diyos, paliwanag ni Hansen tungkol sa Sky Radish God. Tahimik sandali si Exi Chinking bago nagsalita, kung ganoon, ang mga God Spirit ay parang mga Diyos mismo. Baka nga tama ka, maaaring magamit mo sila laban sa mga Diyos. Sana nga, tumango si Hansen. Lagi siyang nanghihina sa harap ng mga Diyos, laging napipilitang magparaya. Kung kaya ngang lumaban ng God Spirit laban sa mga Diyos, ito ang magiging pinakamahalagang beast soul niya. Huwag na natin pag-usapan iyan, ani Exi Chinking habang lumilingga. Masyado tayong gumawa ng ingay dito. Sigurado akong darating na ang iba. Umalis na tayo. Tumango si Hansen. Inilagay niya ang God Spirit Gene Bone sa loob ng Destiny's Tower at agad na tumakas kasama si Exi Chinking. Pagkalayo nila, nakita nilang lumitaw na ang Geno Hall. Narinig ni Hansen ang tinig mula rito. Napagtanto niyang ang tinutukoy nitong God personality ay maaaring ang God Spirit Gene Bone. Hindi dadalhin ni Hansen ang God Spirit Gene sa Geno Hall. Gusto muna niyang malaman ang lahat tungkol sa buto. Akala niya nawasak na ang Space Garden sa pagsabog ni Skyvine Radish. Ngunit nang suriin niya, napansin niyang hindi ito nasira, bagkus, mas lumaki pa. Hindi niya alam kung gaano kalaki, pero ang mga halaman na xenogeneic ay nag-mutate. Lumaki ang mga ito at naging kakaiba. Sa di kalayuan, nakita ni Hansen ang isang malaking puno na parang ahas. Naglalabas ito ng nakakatakot na presensya. Alam niyang isa itong deified class. Parang dahil sa pagsabog ng kapangyarihan ni Skyvine Radish, napakinabangan ng mga halaman dito at mabilis silang nag-evolve. Ngayon, mas mahalaga pa ang Space Garden kaysa dati. Pwede na natin itong gawing base. Nakakalungkot lang na nagkadurog-durog si Violet. Ibig sabihin, nawala na ang susi papasok sa Space Garden, malungkot na sabi ni Exi Chinking. Sigurado akong may paraan. Sa isip ni Hansen, naisip niya, ang Space Garden ay isang napakalaking xenogeneic na parang halamang Ganoderma. Kung buhay ito, maaari akong makipag-usap at kumbansihin ito. Pero kung mababa ang katalinuhan nito, mahirap itong kausapin. Habang nag-iisip si Hansen, bigla niyang narinig ang mga yabag mula sa kaliwa. Paparating na ang mga tao sa pinangyarihan ng labanan. Kabanata 2788. Sila ay nanatiling lubhang makapangyarihan. Habang umaabante, patuloy na nagbabago ang kanilang mga katawan. Naging sobrang lakas nila. Nang pakawalan ni Bai Wanjia ang kanyang kapangyarihan laban sa isang diyosa ng bulaklak, napalipad lamang niya ito. Ngunit mabilis ding nakabawi ang mga diyosa ng bulaklak. Si Bai Wanjia lamang, na isang deified elite, ang nakagagawa noon. Ang iba mula sa Extreme King ay mas lalong hirap. Kakaunti lamang ang sumusunod kay Bai Wanjia, karamihan ay sugatan, at tila marami na ang napatay. Ang babaeng nakausap ni Hansen kanina ay gumagawa ng kakaibang mga galaw. Kaya niyang umiwas ng perpekto kapag hinahabol siya ng mga diyosa ng bulaklak, at nagagawang iwasan ang pinsala mula sa mga halimaw. Dahil hindi nila mapatay ang mga diyosa ng bulaklak, tanging pagtakas ang nagawa ni Bai Wanjia at ng iba pa. Wala silang oras para lumaban ng harapan. Si Hansen ay walang dahilan para makialam sa kanilang laban. Isa pa, galing sila sa Extreme King. May malalim na alitan si Hansen at ang Extreme King. Para kay Hansen, mabuti na nga na hindi pa niya lalo pang pinalala ang sitwasyon.
Kaya tiyak na hindi niya sila tutulungan, lalo na ang koro ng prinsipe ng Extreme King. Nang dumaan sina Bai Wanjie at ang iba, may ilang diyosa ng bulaklak na nakapansin kina Hansen at Xi Jinping, kaya't lumapit ang mga ito sa kanila. Nakita ni na Bai Wanjie at ng babae sina Xi Jinping at Hansen, ngunit hindi nila sinadya na dalhin ang mga diyosa ng bulaklak sa kanila. Hindi naniniwala si Bai Wanjie na kayang patayin ng kahit sino ang mga diyosa ng bulaklak, kaya't hindi niya inasahan na makakagawa ng anuman si Hansen. Ngunit nang mapansin ng ilang diyosa ng bulaklak sina Hansen at Xi Jinping, agad silang tumungo roon. Sumigaw ang babae sa direksyon ni Hansen. Bakit ka nakatayo lang dyan? Tumakbo ka na. Katatapos lang niyang sumigaw nang makita niyang sumuntok si Hansen sa isa sa mga diyosa ng bulaklak. Hindi niya naiwasang mapabulalas. Sira ba ang ulo ng taong ito? Kapag naipit siya rito, kahit magaling siya ay hindi na siya makakatakas. Pang! Habang iniisip iyon ng babae, tumama ang kamao ni Hansen sa mukha ng isang diyosa ng bulaklak. Sa lakas ng suntok, napalipad ito ng ilang daang talampakan palayo, nabasag ang maraming puno bago bumagsak sa lupa. Napakalakas! Nagulat ang babae. Ang suntok ni Hansen ay higit pa sa nagagawa ni Bai Wanjie, dahilan para siya'y mamangha. Kahit malakas siya, walang silbi. Hindi namamatay ang mga diyosa ng bulaklak, kailanman, nanginginig ang babae, nanlalaki ang mga mata sa di makapaniwalang tagpo. Ang diyosa ng bulaklak na sinuntok ni Hansen ay nagliyab sa puting apoy. Matagal nang nakikipaglaban ang mga ito, kaya alam nila na sobrang tibay ng katawan ng mga diyosa ng bulaklak. Kahit masugitan, agad silang nakakabawi. Hindi nila alam ang sakit. Iba't ibang Geno Arts na ang ginamit ni Bai Wanjie para itapon sila, ngunit hindi ito naging epektibo. Kahit minsan, hindi siya nakapagpasigaw ng kahit isa. Ngayon, ang diyosa ng bulaklak ay nagsisigaw at gumugulong sa apoy, parang baboy na kinakatay. Hindi nag-aksaya ng oras si Hansen. Ang kanyang katawan ay parang lumalangoy na dragon. Sinuntok niya ang bawat diyosa ng bulaklak ng minsanan. Sa isang iglap, lahat sila'y bumagsak sa lupa. Ngunit iba ang resulta kaysa sa kay Bai Wanjie. Ang mga diyosa ng bulaklak na tinamaan ni Hansen ay hindi na nakabangon. Lahat sila ay nagwawala sa sakit, tinutupok ng apoy. Bagamat nasusunog sa puting apoy, hindi naman nadadarang ang kanilang katawan. Pero ang mga bulaklak sa kanilang mga ulo ay naging abo. Nang mawala ang mga bulaklak, nawala rin ang apoy. Ang mga diyosa ng bulaklak ay bumagsak, nawala ng lakas, at hindi na tumayo. Naramdaman ni na Bai Wanjie at ng iba na hamina na ang presensya ng mga ito. Hindi na sila deified, marahil ay king class na lamang. Ano yung apoy na yun? Nagulat ang babae. Malinaw na ang kapangyarihan ni Hansen ang tamang panlaban sa mga diyosa ng bulaklak. Salamat sa pagtulong, lumapit si Bai Wanjie dala ang kanyang mga tao at ang natitirang diyosa ng bulaklak. Muli, pinabagsak lahat ni Hansen sa lupa. At muli, gamulong sila sa sakit, tinutupok ng apoy. Nang makita iyon, namangha ang mga tao ng Extreme King. Matagal na silang hinahabol ng mga diyosa ng bulaklak at wala nang magawa, kaya't inakala nilang katapusan na nila. Ngunit ang mga halimaw na dati hindi matinag, madaling pinatay ni Hansen. Lalong nagulat ang babaeng Extreme King. Tinitigan niya si Hansen na parang hindi niya ito kilala. Walang anuman, mahal na koro ng prinsipe, nakangiting sabi ni Xi Jinping. Pareho tayong nakulong dito. Nararapat lamang na tulungan ang isa't isa. Muling nagpasalamat si Bai Wanjie kay Xi Jinping. Pagkatapos ay lumingon siya kay Hansen. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? San mo? Malamig na sagot ni Hansen, hindi man lang siya nilingon. Walang ideya si Bai Wanjie kung sino siya, ngunit halatang nais niya itong makasama. Pinuri pa niya si Hansen, ngunit binale wala lamang siya nito. San mo ay laging ganyan? Huwag mo na sanang alalahanin, ginoong koro ng prinsipe, sabi ni Xi Jinping habang nakatingin sa mga diyosa ng bulaklak na wala ng mga bulaklak. Dahan-dahan silang tumayo, ngunit hindi na lumaban. Sa halip, lumapit sila kay Hansen at lumuhod. Salamat sa pagliligtas. Maawa kayo at iligtas din ang iba pa naming mga tao. Hindi nagsalita si Hansen at tiningnan lamang si Xi Jinping. Umubo si Xi Jinping at nagsabi, maaari naming iligtas kayo, pero ano ang kapalit? Kung handa kayong iligtas ang aming mga kapatid, handa kaming ibahagi sa inyo ang Space Garden, sagot ng isang matandang diyosa ng bulaklak. Ngumiti si Xi Jinping. Hindi ko gusto ang nakikibahagi. Nag-iba ang mga mukha ng mga diyosa ng bulaklak. Alam nila ang ibig sabihin ni Xi Jinping. Kung ililigtas ninyo ang aking mga tao, buong lahi ng diyosa ng bulaklak ay maglilingkod sa inyo, sabi pa ng matanda.
Totoo ba ang iyong salita? Tanong ni Exi Chingking habang sinusuri siya. Oo, ako ang pinuno ng mga diyosa ng bulaklak, sagot ng matanda sabay buntong hininga. Nagkatinginan sina Hansen at Exi Chingking, at parehong halatang natuwa. Matagal nilang hinahanap ito, ngunit ngayon ay kusang dumating sa kanila. Gusto rin sana ni Bai Wanji ang mga diyosa ng bulaklak, ngunit dahil hindi niya kilala si Hansen at namangha siya sa kakaibang kapangyarihan nito, hindi siya nang ahas lumaban. Pinanood na lamang niya habang inaangkin nina Exi Chingking at Hansen ang mga diyosa ng bulaklak. Kabanata 2789. Alam nila na kung hindi malalampasan ng mga diyosa ng bulaklak ang sumpa, mauuwi sila na parang mga walang isip na zombie. Ngayon, nagbago ng malaki ang Space Garden. Ang buong lugar ay okupado ng nakakatakot na mga deified na halaman na Xenogeneic. Sa kabila ng kapangyarihan ng mga diyosa ng bulaklak, hindi nila kayang linangin at paunlarin ang lugar. Kaya napilitan silang humingi ng tulong kay Hansen. Una, tanging si Hansen lamang ang may kakayahang alisin ang sumpang gumagapos sa mga diyosa ng bulaklak at palayain sila mula sa tiyak na kapahamakan. Ikalawa, sina Exi Chingking at Hansen ay walang malalaking pinagmulan o impluwensya. Sa pamamagitan nila, maaaring muling umunlad ang mga diyosa ng bulaklak sa hinaharap. Walang silbi ang salita lang, sabi ni Exi Chingking habang nakatingin sa pinuno ng mga diyosa ng bulaklak. Paano mo ako mapapaniwala na ang lahat ng mga diyosa ng bulaklak ay handang sumunod sa amin? Kayo pong dalawa, sumama kayo sa akin. May ibibigay ako sa inyo. Kapag natanggap ninyo ito, lubos na ninyong makokontrol ang Space Garden. Walang alinlangan ang pinuno ng diyosa ng bulaklak nang sabihin iyon kay Hansen. Nagkatinginan sina Exi Chingking at Hansen. Tumango si Exi Chingking at nagsabi, sige. Kung talagang nais ng mga diyosa ng bulaklak na maglingkod sa amin, susubukan naming iligtas ang iba pa ninyong mga kasamahan. Handa na silang sumama sa pinuno ng diyosa ng bulaklak nang ngumiti si Bai Wanjia, lumapit, at nagsabi, Guru Exi, dahil nakulong din kami rito at hindi makaalis, nais naming tumulong. Kung nais tumulong ng mahal na koro ng prinsipe, mangyaring manatili muna kayo rito. Kapag may kailangan kami, lalapit kami sa inyo. Hindi mangmang si Exi Chingking. Hindi niya hahayaang makita ni na Bai Wanjia at ng iba pa ang mga sekreto ng Space Garden. Kung ganoon, hihintayin na lang namin ang mabuting balita mula sa inyo. Hindi na nagpumilit si Bai Wanjia. Pinayagan niyang sumama si Hansen at ang iba pa sa diyosa ng bulaklak. Nang makalayo na sina Hansen at ang iba, nagtanong ang babae kay Bai Wanjia, pamangkin, bakit hindi mo sila pinatay? Hindi nakakatakot ang mga diyosa ng bulaklak at si Exi Chingking, ngunit si Sanmo ay isang palaisipan, sagot ni Bai Wanjia. Ang kanyang kapangyarihan ay kahawig ng alamat na apoy ng Phoenix. Kung iyon nga ay apoy ng Phoenix, dapat ay may tunay na Diyos na Phoenix na sumusuporta sa kanya. Isa iyon sa mga sagradong hayop. Hindi natin kayang bastyusin iyon. Pero kung titingnan siya, wala siyang anyong Phoenix, tugon ng babae. Akala ko patay na ang apat na sagradong hayop sa isang digmaang Diyos. Yan ang dahilan kung bakit nakakatakot, sabi ni Bai Wanjia. Sa mga alamat, pinatay na ang apat na sagradong hayop at ang 10 general. Pero nitong mga araw, parang paulit-ulit silang lumilitaw. Kagaya lang ngayon, may Diyos na espiritu ang napatay. Dapat tayong mag-ingat. Hindi natin nais na madamay sa napakalaking pukana na ito. Ang dami mong sinasabi, pero ang totoo, natatakot ka lang kay Sanmo, biro ng babae na may ngiti. Siguro nga, sa totoo lang, nakakatakot talaga siya. Kung mayroon siyang alamat na apoy ng Phoenix, hindi ko siya kayang labanan, tapat na sagot ni Bai Wanjia. Malamig na umungol ang babae at hindi na nagsalita. Ang Space Garden ay 10 beses na mas malaki kaysa sa inaakala nila. Bagamat hindi gaanong nagbago ang tanawin, maraming detalye ang nag-iba. Ang pinaka-nakakatakot ay ang lahat ng karaniwang halaman na Xenogeneic sa mga bukirin ng bulaklak ay biglang lumago ng husto. Ang ilan sa kanila ay naging deified. Habang naglalakbay sila sa mga bukirin ng bulaklak, nakita nila ang isang Xenogeneic na ang itaas na katawan ay parang bruha at ang ibabang bahagi ay isang malaking bulaklak. Deified na halaman na Xenogeneic, malamig na tura ni Hansen habang tinitingnan ang kakaibang bruha bulaklak. Nakita niya ang isang kedena ng halaman na nakakabit dito, palatandaan na isa itong nilalang na deified. Ganoon na ba kalayo ang ebolusyon ng reyna ng bulaklak? Maraming halaman sa Space Garden na kasing lakas niya. Kung lahat sila'y lumakas katulad niya, magiging napakadelikado na ng Space Garden ngayon, malungkot na sabi ng pinuno ng diyosa ng bulaklak.
Pagkasabi niya noon, iminulat ng reyna ng bulaklak ang kanyang mga mata at tumitig kina Hansen at sa iba pa. Kumikinang ang kakaibang kulay ubing mga mata nito. Ang kanyang pulang ube na kasuotan na gawa sa mga bulaklak ay lumilipad sa hangin. Itinaas niya ang kanyang mga bisig na parang jade, at biglang lumabas mula sa lupa ang napakaraming tinak na baging. Para silang mga halimaw na dragon na nakasugod kay Hansen at sa iba pa. Malamig na umungol si Hansen. Lumikha siya ng apoy ng phoenix at sumuntok. Dumaan ang puting apoy sa mga baging ngunit hindi man lang ito nasaktan. Buwisit, gumagana lang ba ang apoy ng phoenix sa Skyvine Radish? Hindi ba nito kaya ang mga baging na ito? Gulat na isip ni Hansen. Dumadagandong ang mga baging na pumupuno sa langit at lupa. Nagbago ang mukha ng pinuno ng Diyosa ng bulaklak at ng kanyang mga kasama. Hindi sila naniniwalang kaya ni Hansen ang reyna ng bulaklak. Nanlamig ang mga mata ni Hansen, ngunit wala siyang ginawa. Malamig lang siyang sumigaw, "Buwisit." Pagkatapos, pinakawalan niya ang dungeon area sa paligid ng mga baging. Biglang huminto ang lahat ng baging ilang talampakan mula sa kanila. Kahit anong sigaw ng reyna ng bulaklak, hindi sila kumilos. Hindi ginamit ni Hansen ang apoy ng phoenix. Sa halip nag-teleport siya sa harapan ng reyna ng bulaklak at sinuntok ang kakaibang katawan nito, dahilan para sumabog ito. Nagulat ang pinuno ng Diyosa ng bulaklak at ang iba. Ang nasa isip nila, hindi ko alam kung sino ang taong ito. Hindi ko matiyak kung gaano siya kalakas. Mabuti o masama kaya para sa amin ang maglingkod sa kanya. Sa ngayon, wala nang ibang paraan ang mga Diyosa ng bulaklak. Maliban kay Hansen, wala nang nilalang na kayang iligtas sila mula sa pagkontrol. Deified Xenogeneic Haunted, Queen Flower. Deified Xenogeneic Gene Found. Walang beast soul, at medyo ikinahiya iyon ni Hansen. Pero dahil sa napakaraming pagbabagong naganap sa Space Garden, napawi rin ang kanyang pagkadismaya. Maraming halaman na xenogeneic sa Space Garden, kaya't ibig sabihin nito ay napakaraming yaman ang maaaring makuha. Para kay Hansen at sa buong lahi, malaking pakinabang iyon. Nakapatay pa si Hansen ng ilang mga mutated plant xenogeneic habang naglalakbay, ngunit wala nang lumitaw na deified xenogeneic. Sa gabay ng pinuno ng Diyosa ng bulaklak, nakarating sila sa isang lungsod na gawa sa mga baging. Ang mga baging na ginamit para itayo ang lungsod ay dati walang buhay. Ngayon, nag-uumapo ang mga ito sa sigla. May mga berdeng dahon at iba't ibang uri ng mga bulaklak. Ang buong lungsod ng baging ay naging napakaganda, puno ng buhay. Namangha ang mga Diyosa ng bulaklak sa nakitang anyo ng kanilang lungsod. May isang ngumiti ng mapait at nagsabi, tunay ngang naging karapat-dapat sa pangalan ng Space Garden. Isa na itong ganap na hardin. Gusto ko ang hardin na lungsod na ito. Dito ako titira, masayang sabi ni Xi Jinping. Pang! Biglang sumabog ang isang puwersa ng labanan sa malayo. Nagbago ang mukha ng pinuno ng Diyosa ng bulaklak. May sumalakay sa lupain na ito. Nandoon ang kayamanan ng Diyosa ng bulaklak. Kailangan natin iyon para makontrol ang Space Garden. Nakunat ang noo ni Hansen at pinabilis ang kanyang hakbang upang marating ang tinutukoy na lugar ng pinuno ng Diyosa ng bulaklak. Kabanata 2770. Bagamat hindi sapat ang lakas ng pinsala para patayin ang mga flower god, nagawa nitong mawalan sila ng kakayahang lumaban sandali at hindi nasundan ang espadachim. Talagang napakalakas ni Lone Bambo, bulalas ni Hansen, na agad niyang nakilala bilang walang iba kundi si Lone Bambo. Kahit malakas si Lone Bambo, wala pa rin siyang sapat na kapangyarihan para patayin ang mga flower god. Sa huli, sila ay mga nilalang na kontrolado ng isang Diyos. Mayroon silang espesyal na kapangyarihan at napakahirap patayin. Hinugot ni Hansen ang balahibo ng Phoenix at kumislap pasulong. Isang atake para sa isang kalaban. Ang mga flower god na tinamaan ng balahibo ng Phoenix ay nagliyab. Napasigaw sila sa sakit at gamulong sa lupa. Hindi nagtagal, ang mga bulaklak sa kanilang ulo ay naging abo at bumalik sa normal ang kanilang mga katawan. Napakalakas ng iyong kasanayan sa espada, sabi ni Lone Bambo. Ano ang iyong pangalan? San mo, sagot ni Hansen. Nagulat si Lone Bambo. Tinitigan niya si Hansen na may kakaibang ekspresyon. Hindi kaya may napansin siyang kakaiba. Kinabahang naisip ni Hansen. Wala nang sinabi si Lone Bambo. Nagtipon-tipon ng flower god leader at ang iba pa. Humihingal silang nagtanong, Lone Bambo, nakuha mo ba ang aking butong bulaklak? Ngumiti si Lone Bambo. Narinig ko sa isa sa matatanda ng inyong lahi na ang mga flower god ay nakakakontrol ng Space Garden gamit ang isang binhi. Balak ko sanang kunin iyon, pero nakakalungkot na ang lugar kung saan naroon ang binhi ay nasakop ng isang nakakatakot na xenogeneic. Kahit ako, hindi ko kayang pumasok doon.
Zynegeneic. Anong Zynegeneic? Gulat na tanong ng Flower God Leader. Dapat walang anumang halaman o Zynegeneic sa kinalalagyan ng binhi. Kahit pa nag-mutate ang mga Zynegeneic sa Space Garden, imposible dapat iyon sa partikular na lugar. Hindi ko tiyak kung anong klase ng Zynegeneic iyon, pero ito ay isang batang nakapulang balabal. Kalbo at may pulang nunal sa ulo. Inilarawan ni Lone Bambo ang Zynegeneic at nagpatuloy, kakaiba ang kapangyarihan nito. Kaya nitong kontrolin ang mga Zynegeneic plants sa paligid. Nasakop na ng 100 deified na Zynegeneic plants ang lugar na iyon. Hindi ako makapasok. Nang marinig ito, namutla ang mukha ng Flower God Leader. Napasigaw siya, hindi kaya ang butong bulaklak ay nag-mutate at naging isang Zynegeneic. Kung totoo iyon, napakasama niyan. Ano ba talaga ang butong bulaklak? Tanong ni Xi Jinping. Wala nang dahilan para magtago ang Flower God Leader. Ayon sa mga tala ng aming lahi, nang dumaong ang mga spore ng Ganoderma lucidum sa bangkay ng isang Diyos, inabsorb nito ang sustansya ng bangkay at nagbago bilang Space Garden. Ang totoo, ang Space Garden ay isang higanting Ganoderma lucidum Zynegeneic. Kasama ng spore na iyon ang butong bulaklak pero hindi ito tumubo. Gayunpaman, mayroon itong kakaibang koneksyon sa Ganoderma lucidum. Kung hawak mo ang buto, maaari mong mapasunod ang Ganoderma lucidum. Kung ang butong bulaklak ay nag-mutate na, hindi na natin makokontrol ang Ganoderma lucidum. Hindi lang Space Garden ang mawawala, baka hindi na rin tayo makalabas dito ng buhay. Kung ganon, sulit na silipin kung ano talaga ang nangyari. Hindi nag-alala si Hansen. Kahit pa nag-mutate ang butong bulaklak, may pag-asa pa rin siyang makuha ito. Bagamat nag-aalala, pinangunahan sila ng Flower God Leader. Hindi nagtagal, nakita nila ang lungsod sa unahan na nasakop na ng mga Zynegeneic plants. Ang mga baging ay mistulang mga ahas na dragon, at ang mga bulaklak ay tila higanting paru-paro. Ang mga punong bulaklak ay may mga babaeng nakausli sa kanila, ang kanilang ibabang katawan ay parang mga gumagapang na ahas. Para itong paraiso ng mga halimaw. Napakaraming kakaibang Zynegeneic plants ang nagtipon doon, at lahat sila'y nakakatakot. Sa ibabaw ng isang tore ng baging ay may batang nakapulang balabal. Nakadilat ang mga mata nito habang nakatitig kay Hansen at sa kanyang grupo. Nang makita ng Flower God Leader ang batang iyon, namutla siya. Iyon na nga, iyan ang naging anyo ng butong bulaklak. Ang presensya niya ay katulad ng binhi, pero mas malakas. Gusto sanang magtanong ni Hansen, pero biglang itinuro siya ng pulang balabal na bata na parang baliw. Hindi nila maunawaan ang ibig sabihin nito, pero biglang gumalaw ang isang puno ng mga bulaklak na paru-paro. Ang mga ito ay nagbago bilang totoong mga paru-paro. Milyon-milyon silang lumipad papalapit na parang dambuhalang alon. Delikado. Lahat, umatras. Sigaw ni Lone Bambo. Napakalawak ng saklaw ng deified butterfly tree na ito. Hindi natin ito kayang labanan. Walang problema. Kumabog ang dibdib ni Hansen habang pinakawalan niya ang kanyang junction area. Nakontrol niya ang mga cogwheel ng universo sa bahaging iyon ng espasyo. Nang magawa niya ito, tila nag-freeze ang lahat ng paru-paro sa langit. Para silang mga bituin na hindi makakilos. Kayo, maghintay kayo rito. Ako na ang lalapit sa batang nakapulang balabal. Matapos magsalita, naglakad si Hansen papunta sa tore ng baging. Hindi kumilos ang butterfly tree, at patuloy na nag-iingay ng, ang batang nakapulang balabal. Ngunit nakita ni Hansen na ang mga Zynegeneic plants sa paligid ng tore ay nagsimulang magliwanag ng banal na liwanag. Ang iba't ibang uri ng kapangyarihan ay umatake sa kanya. Hindi iyon pinansin ni Hansen. Diretso siyang lumapit sa pulang balabal na bata. Kakabagsak lang ni Skyvine Radish, at ang lahat ng genes nito ay kumalat sa Space Garden, dahilan para mag-mutate ang mga Zynegeneic plants. Ngunit napakaiksi pa ng panahon. Hindi pa lubos na natutunaw ng mga Zynegeneic ang mga genes, kaya't hindi pa ganoon kalakas ang kanilang antas. Ang mga naging deified ay nasa primitive level pa lamang. Ginamit ni Hansen ang junction area sa pinakamataas na antas. Dahil dito, naisantibi ang lahat ng umataking kapangyarihan. Ang mga nakakatakot na Zynegeneic plants na lumapit ay nawala ng lakas. Laking gulat ng lahat nang makita nilang nakalakad lang si Hansen sa gitna ng mga halimaw. Saan man siya magdaan, umatras ang mga ito. Ang taong ito, sino ba talaga siya, manghang bulong ng Flower God Leader. Hindi nila matanggap na siya'y simpleng tagapagbantay ni Xi Jinping. Isang primitive deified na kayang pigilan ang napakaraming nakakatakot na Zynegeneic ng mag-isa, ni wala pang mataas na lahi ang nagluwal ng ganyang kapangyarihan. Hindi na mahalaga kung sino siya.
Ang importante, kakampi natin siya, wika ni Xi Jinping, nagliliyab ang mga mata. Ang lakas ni Hansen ay lalo lang nagpasidhi ng kanyang pagnanais na maging deified. Nainis ang batang nakapulang balabal nang makita niyang walang silbi ang mga xenogeneic plants laban kay Hansen. Tinitigan niya ito at biglang naglabas ng kakaibang pulang liwanag ang kanyang katawan.